Knock knock, sino yan? Ano ang kailangan? Wala na kaming ulam, nahingi mo na kanina. Balik ka na lang bukas. May tao ba dyan? Isang tanong na madalas nating sinasabi kapag may tumatawag o kumakatok sa ating mga pintuan. Pero paano kung ang kumakatok ay hindi mo dapat pagbuksan? Paano kung sa pagbukas mo ay di mo sinasadyang papasukin ang isang walang katulad na kamalasan na hindi mo kailanman inaasahan? Halika't alamin natin ang kwento sa likod ng mga kahindik-hindik at misteryosong katok sa hating gabi. Ako nga pala si Tito Darbs. Kilala rin bilang si Pinoy Mythos. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Ang nangangatok ay kakatok sa pinto ng isang bahay. Kung bubuksan ng isang miyembro ng pamilya ang pinto, wala silang makikitang sinuman. Ilang araw pagkatapos may masamang nangyayari tulad ng sakit o kamatayan. Pinapayuhan ng mga tao na sumilip muna sa bintana kapag may narinig silang kumakatok sa kanilang pinto. Kung walang makita silang sinuman sa labas, hindi nila dapat buksan ito. Lilipat ang mga nangangatok sa kanilang susunod na biktima. Sa malawak na mundo ng mga kwentong kababalaghan sa Pilipinas, mayroong dalawang magkaibang nilalang na parehong may iisang gawain, ang kumatok sa mga pinto sa kalagitnaan ng gabi. Sila ang tinatawag na nangangatok at kumakatok. Bagamat halos pareho ang pangalan at gawain, magkaibang-magkaiba ang kanilang anyo at ang panganib na dala nila. Unahin natin ang nangangatok. Ang salitang ito ay literal na nangangahulugang ang siyang kumakatok. Ayon sa mga matatandang historiador, ang mga nangangatok ay mga espiritu o nilalang na hindi kailanman nagpapakita pero labis mong mararamdaman. Sila ay mga hindi nakikitang nilalang na ang tanging presensya ay mararamdaman mo sa pamamagitan ng malamig na dampi ng hangin, kasabay ng mga malalakas, mabibilis at paulit-ulit na kalkuladong katok sa iyong mga pintuan. Sinasabi na ang mga katok na ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito may paliwanag at madalas na nagdudulot ng walang katulad na sindak sa taong makakarinig nito. Kung minsan, maririnig mo itong nagmumula sa iba't ibang parte ng bahay ng sabay-sabay, sa pinto sa harap, sa likod, sa mga pintuan ng mga kwarto, sa basement, sa attic, maging sa mga saradong bintana. Ang layunin ng nangangatok ay simple lang, ang matagumpay na makapasok sa inyong mga tahanan, at kapag nagtagumpay sila, pinaniniwala ang magdadala sila ng matinding kamalasan, di maipaliwanag na mga sakit sa halos lahat ng naninirahan sa nasabing tahanan o di kaya'y di inaasahang kamatayan sa sinumang nakatira doon. Lalo't lalong malala pa sa kung sino ang nangahas na pagbuksan sila. Kaya naman, may isang mahalagang paalala ang mga nakatatanda, mga historiador, at ang may mga kaalaman sa madilim na mundo ng mitolohiya na dapat nating tandaan. Kapag may kumatok sa inyong pinto, lalo na sa 10 oras ng gabi at hindi mo inaasahan ang sino man na darating, babalang huwag na huwag mong tatangkaing pagbubuksan agad. Ang pinakamainam na gawin ay maiging sumilip muna sa bintana o sa butas ng pintuan. Kung wala kang makitang tao, biglang naging malamig ang paligid at nananayo ang iyong mga balahibo sa di mo maipaliwanag na dahilan, malamang na ito ay isang nangangatok na naghihintay ng pagkakataon na inyong papasukin. Ang pagbukas ng pinto ay parang pagbibigay ng imbitasyon sa kanila para pumasok ng walang pahintulot sa pilitang manirahan sa iyong bahay upang maghasik ng takot, pangamba at lagim. Nakakatakot, di ba? Isipin mo na lang, mahimbing kang natutulog tapos bigla kang magigising sa sunod-sunod na katok. Super creepy, di ba? Titingin ka sa labas, ang paligid ay tahimik na niyayakap ng dilim, may nararamdaman kang kakaibang presensya. Pero wala namang nakikitang tao. Ang kaba at takot na mararamdaman mo ay sapat na para magkaroon ka ng sunod-sunod na di may paliwanag na bangungot at hindi ka na makakatulog muli. Ang tanging magagawa mo na lamang ay magdasal at umasang hindi na sila muling bumalik pa. Ngayon, dumako naman tayo sa mas kilalang grupo, ang kumakatok. Ang mga kumakatok ay isang grupo ng 3 nakasuot ng balabal na mga figura na pinaniniwalaan ng marami sa Pilipinas na kumakatok sa mga pinto sa kalagitnaan ng gabi at nagdadala ng masamang kapalaran. Sila umano ay mukhang tao ngunit nakasuot ng mga balabal na parang sa mga monghe na nagtatakip sa kanilang mga mukha sa ilang antas.
Ang isa ay kahawig ng isang batang babae, habang ang dalawa pa ay mukhang matatandang lalaki. Ang pagbisita ng kumakatok ay karaniwang palatandaan ng kamatayan dahil ang pinakamatandang miyembro ng bahay o ang may sakit ay bibisitahin at mamamatay pagkatapos. Ang mga pagbisita ay di umano'y mas madalas pagkatapos ng pagkalat ng sakit. Ang mga residente ng Luzon at Visayas ay minsan nang nagpinta ng puting krus sa kanilang mga pinto upang palayasin ang kumakatok. Sinasabing ang gawaing ito ang naging dahilan upang lumipat ang tatlo mula sa kanilang mga tirahan patungo sa mga gusali ng gobyerno, ospital at maging sa mga simbahan. Malaki ang pagbaba ng mga naiulat na nakakita sa kumakatok mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ang paliwanag ay maraming gusali ang nawasak noong panahong iyon na nag-iwan sa kumakatok ng kaunting pinto na mapupuntahan. Kung ang nangangatok ay hindi nakikita, ang kumakatok naman ay nagpapakita, ngunit sa isang napakamisteryosong paraan. Ang kumakatok ay isang grupo ng tatlong nilalang na nakasuot ng mahahabang damit o balabal na may takip sa kanilang mga ulo at mukha. Ayon sa mga kwento, ang isa sa kanila ay may anyo ng isang batang babae, habang ang dalawa pa ay mukhang matatandang lalaki. Hindi mo raw makikita ang kanilang mga mukha dahil laging nakatago sa ilalim ng kanilang mahahaba at kadalasang kulay itim na mga balabal. Tulad ng nangangatok, tumutuktok din sila sa mga pinto sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit ang kanilang pagkatok ay may kasamang malagim at kahindik-hindik na propesiya. Kapag pinagbuksan mo sila ng pinto, babatiin kanila ng kanilang malamig at misteryosong tindig, malamlam na ngiti at nangungusap na mga mata. Ngunit ang nakapagtataka, hindi sila magtatangkang pumasok. Sila ay mananatili lamang sa labas ng pintuan at walang sabi-sabing tatalikod, pagkatapos ay aalis na parang walang nangyari. Ngunit ang kanilang pagbisita ay isang walang dudang babala. Sinasabi na ang bahay na kanilang kinatukan ay malapit ng datnan ng matinding kamalasan at kamatayan. Isang miyembro ng pamilya ang mamamatay sa di may paliwanag na paraan sa loob ng ilang araw o linggo matapos ng pagkatok. Ang paniniwalang ito ay nag-ugat pa noong panahon ng pananakop ng mga sundalong Espanyol. May mga kumakalat na teorya na nagsasabing ang orihinal na kwento tungkol sa kumakatok ay maaaring nagmula sa mga naatasang pari o mga misyonerong Pilipino na kadalasang bumibisita sa mga kabahayang may naninirahang may sakit na napabalita ang malapit ng mamatay para mabigyan sila ng panalangin at huling basbas. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kwentong ito ay nabalutan ng hiwaga at takot at naging isang urban legend na kinatatakutan ng marami, lalo na sa mga tagong probinsya na walang gaanong pagbibisita mula sa mga pari o mga misyonero man. Kaya ano nga ba ang pagkakaiba nilang dalawa? Ang nangangatok ay hindi nakikita at gusto nilang makapasok sa bahay para magdala ng kamalasan, sakit at kamatayan. Ang kumakatok naman ay nakikita, isang trio na nakabalabal at hindi pumapasok, ngunit ang kanilang pagkatok ay isang anunsyo ng paparating na di inaasahang kamatayan. Pareho silang nagdadala ng masamang pangitain at pareho silang kumakatok sa oras na dapat ay tahimik, ligtas at payapa na ang lahat. Ang mga kwentong ito ay nagsilbing babala at paalala sa atin na parating maging mapagmasid at maging maingat, hindi lang sa mga posibleng masasamang loob na tao, kundi pati na rin sa mga hindi maipaliwanag na mga nilalang at puwersa na maaaring nasa paligid lang natin. Ito ay parte na ng ating kultura at alamat. Mga kwentong naipasa na ng ating mga ninuno at mga historiador mula sa isang henerasyon patungo sa mga susunod at sa mga susunod pa. Maniwala ka man o hindi, hindi may kakaila na nagbibigay ito ng kakaibang kilabot, lalo na kapag nag-iisa ka sa gabi habang nagne-Netflix and chill at may narinig kang kumatok. Kaya sa susunod na may marinig kang katok, knock, knock, mag-isip ka muna. Sino nga ba ang nasa labas? Isang kaibigan? Yung kapitbahay niyong walang ginawa sa buhay kundi manghingi ng ulam? Si jowa? Si crush? O baka naman, isa sa mga nilalang na hindi mo dapat papasukin? Laging tandaan ang payo ng mga matatanda, sumilip muna bago magbukas. Dahil baka ang kamalasan o ang kamatayan mo mismo ang iyong binabati at walang pangambang pinapapasok, hay!
Kawawa ka naman. Salamat sa panonood at sana ay may natutunan kayo sa ating kwentuhan ngayon. Matagal na research at editing ang katumbas ng bawat kwento para sa kasiyahan at karagdagang kaalaman para sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga nakakakilabot at interesanteng kwento mula sa ating sariling kultura. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Ako nga pala si Tito Darbs. Kilala rin bilang si Pinoy Mythos. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Mag-ingat kayo palagi, lalo na sa gabi. Hanggang sa muli,